panibagong problema naman po tayo ngayon tol. Dahil si Dudoy po tol oh. Ayan. Imbis na medyo okay na po sana ako. Siya naman po yung siya naman po yung dinadapuan po ng sakit tol. Ang masaklap pa dito ay may kalayuan pa po yung lalakarin po namin. Pinilit ko po bumangon tol para maalagaan din ito si Dudoy. Andito po kami sa sa ilalim ng mga kakawan. Hindi ko alam kung saan location na to. Doy, kaibigan. Sige, magpahinga ka lang muna dyan. Ako na muna magbabantay dito ha. May kami tol. May pinaglagyan kami ng mga binili namin tol. Pero hindi ko lang ipapakita sa sa camera dahil para hindi nila kung baka sakali makita sa bandido yung kulay ng bag ba. Iniwasan lang po namin. Ang masakla pa po kanina po bago kami umalis, imbis na mag cash out po sana si Dudoy tol, ito gawa siguro ng stress itong niya, sakit niya. Imbis na mag cash out po sana siya, napunta pa sa ibang numero. Ngayon naglaan kami ng kunting oras sa pagkontak sa numero na kanyang na-send. Isang number lang po yung namali. Gawa na masama na din yung pakiramdam niya kasi. Kaya hindi din natin masisisi. Sayang yung wala na magagawa eh. Ang problema dahil tinawagan namin kanina, nagring pa ng 3 beses yata yun. Tapos yung pang-apat nagring kami, wala na, hindi na makontak. Nag-drop na lang kami na message na pakibalik na lang yung na-send namin. Hanggang ngayon wala pa. Umiyak nga to kanina dahil sayang daw yung sabi ko wala tayong magagawa. Sayang pagkain sana yun tol at gamot. Tingnan nyo ito ngayon. Umiyak nga yan kanina dahil daw sa pagkakamali niya. Sabi ko na hayaan mo na. Yan, nakapag-send po siya sa niya, sa lula niya ng 1,000. Nakausap niya din kanina ng saglit lang. Sabi ng lula niya kanina na bakit daw yun lang yung sinend niya. Namiyak na si Dudoy. Kaya sabi ko, inagaw ko na lang yung cellphone. Sabi ko na ako na lang makipag-usap sa lula mo muna. Kaya nag-usap kami ng lula niya kanina kahit medyo masama pa yung pakiramdam ko at ginignaw ako tol. Sabi ko, sabi niya sino daw ako. Sinabi ko na bago akong kaibigan ni Dudoy. Ito pala si Dudoy tol. Ako na lang muna magsasabi sa inyo. Ang pagkakaalam kasi ng lula ng tao na to ay nagtrabaho ito sa sa Manila. Hindi alam ng lula niya na nandito lang siya at napaka delikado at masama yung trabaho niya.
Kaya pala umaasa sa kanya yung lula niya. Sabi ko na nung pagtanong ng lula niya kanina, sabi ko na ayos naman po, kasama ako sa trabaho ni Dudoy. Kaya aray ko. Aray. Kaya sabi ko sa lula niya na huwag na munang mag-alala. Baka bukas o mamayang gabi baka makapag-send kami ulit. Nagalit pa nga yun dahil baka daw binigay ni Dudoy sa babae niya dito. Naku po. Sabi ko, imbis na malapit na akong matawa kanina tol, pero kasi nagalit na yung lula niya. Sabi ko wala pa pong sahod na dili po, kaya yun lang yung sinabi ko, nagsinungaling na lang din ako. Kasi daw po need daw kasi niya ng magpagamot. Sabi ko wag ka mag-alala, dahil pag ma-okay na yung sweldo, sinabi ko lang ganun. Ito pala yung inasahan ng lula niya, ng mga niya, kapatid niya, kasi maagang pumanaw yung mga magulang niya. Ang nag-alaga sa kanila mula bata pa yung lula niya, pati yung mga kapatid niya tol na pinapaaral niya kahit papano, nagtatrabaho din sa pier. Tapos yung babae nag-working study. Sabi ko, Doy, kung papalarin tayo na uwi lang ako sa bahay, kasama ka ng buhay, chance mo na yung pagbabago mo na yun. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa dahil marami palang umaasa sa'yo. Laban tayo. Tol, hindi ko to alam tong saan to luluso tol, kasi taliwas ito sa dinadaanan namin. Marami kasi daw kalaban doon. Kaya kanina habang naglalakad kami, umiiyak siya at biglang parang giniginaw din ba, kaya hinawakan ko yung liig niya. Sabi ko, ang taas ng lagnat mo Doy. Tapos namumula na siya. Sabi ko, hanap tayo ng medyo masukal na pwede natin mapagtaguan. Magpalipas muna tayo ng isang gabi, dahil kung pipilitin natin na maglakad na ganyan yung sistema mo, baka malagay tayo sa alanganin. Doy, ari ko, huwag ka mag-alala, ako na muna magbabantay dito. Kumain ka lang dyan kaibigan. Ako tol, ang dami kong iniisip tol. Si Kuya Bads din, kinausap ko na kanina. Iwan ko ano nangyari dito sa cellphone ko, bakit. Sabi niya, nung nakaraang araw pa daw siya tawag ng tawag sa number ko, chat ng chat. Minsan lang nakakatanggap yung ano ko sa signal ko yata, at baka talagang sira na naman itong cellphone ko. Nag-trigger na nga din ako kagabi dahil inisip ko naman baka sa lagi kasing nababasa yung cellphone, tapos init. Yan, siguro yung dahilan ng mahina, mahina na siya magkatanggap ng mga mensahe, mga message o ano ba.
Grabe yung mga pagsubok tol. Kaya sana sa mga kasamahan ko, salamat po sa inyo. Kaya mag-ano muna kayo, baba muna kayo at kami ay pababa na din kami. Susunod kami sa inyo. Una man kayo makaabot, ang importante ligtas kayo. Dahil pipilitin namin na talagang makababa, maibaba ko to si Dudoy dahil marami palang umaasa nito. Paano na lang kung pasensya na tol ha, hindi ko po maiwasan mag-isip po na masama. Direct to the point na lang tayo tol. Alam nyo yung trabaho ni Dudoy, naging bandido siya. Gawa ng dahil sa problema daw nung araw, maliit yung sahod, kaya napilitan siyang pumasok sa ganito. Kaya iniisip ko, diretsuin ko na kayo. Paano na lang kung mamatay si Dudoy sa engkwentro? Paano na yung lola niyang umaasa sa sahod niya, pinapadala niya? O paano na lang? Kaya sinabihan ko siya kanina, tingnan mo, marami palang umaasa sa iyo, tapos paano na lang ganito kadelikado yung trabaho mo? Kaya napaiyak naman siya. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo yung loob mo, magtiwala ka lang sa Panginoon at wag natin kalimutang magdasal. Yan tol, yung ano kanina tol, naagaw na namin yung susi, yung baril. Bahala na muna yung bag ko, saka na lang yun. Sa kanila nga, regalo ko na lang yun sa mga bandido. Sabi ni Dudoy tol, may bahay daw dyan at may malapit na kalsada. Ayan siguro yung naririnig nating malalakas yung ano. Pero sabi niya, imbis na dyan tayo dadaan, hindi tayo pwedeng dumaan dyan dahil kadalasang dumadaan dyan talaga mga bandido. Sabi ko, edi wag tayo dyan dumaan, pero tatawid kami tol, doon kami sa kabilang bundok na naman, tatawid pa kami. Tapos sabi niya, baka daw magtaka ako na maraming bahay dyan. Yung mga bahay dyan tol, sa mga ano na yan, sa mga anak ng mga bandidong namatay ba. Pero hindi kami talaga totally na didikit sa bahay dadaan. Hahanap daw kami ng paraan na, sabi niya, sa ilog daw kami dadaan. Sabi ko, kung mas mainam na wag tayo sa ilalim, baka Doy, yun sama na Doy. May aso, may aso, may aso oh. Tumatahol, malapit lang. Malapit na bang kalsada dito? Ha? Aray ko. Diyan ka lang ha. Huwag ka mag-alala. Pahinga ka lang dyan. Na malagi mga dagkong sakyan na nga gidya. Dako dahil na nga karsada. Sa mga kuan gyapon na, mga bandido gyapon mo agidya. Napapaos po si Dudoy tol. Pagpahinga ka lang muna dyan. Hindi mawala sa isip ko yung ano. Di baka sabihin nyo na yung number ng lula niya yung ano, yung sinid na nagkamali siya tol. Hindi po. Doon mismo sa tindahan tol na sa ano ba, yung sa matalik niyang kaibigan na tindahan nung malapit sa inanuhan namin kagabi. Tinulugan namin. Sayang, pero okay lang. Malaki lagi pa naman sana.
Pero yung sinend niya na 1,000 sa lola niya, na-receive po lang lola niya, tol. Sabi ko nga sa lola niya kanina na isip ko lang yung number mo dito. Dahil pag dumating yung sahod namin, sinabi ko na lang, nagsinungaling lang ako sa lola niya na kasamahan ko sa trabaho ito si Dudoy. Kasi ang pinalabas ni Dudoy na nagtrabaho daw siya sa Manila. Hindi alam ng lola niya na andito lang siya sa Mindanao. Alam ko na po, tol, kung saang lugar po nakatira yung lola niya. At pamilyar ko po, tol. Pero hindi ko lang po sasabihin po sa inyo dahil baka matuntun po. Kaya medyo sumakit yung dibdib ko nung narinig ko at nalaman ko na wala palang ibang inaasahan yung lola niya maliban sa pensyon na karampot. Siya lang yung inaasahan, yung sahod niya na kukunti lang din. Tapos delikado. Nagalit din nga, pinagalitan siya ng lola niya, kaya medyo nakita ko si Dudoy na tumulo na yung luha niya. Sinabi ko na pwede ba akong makipag-usap sa lola mo. Kaya binigay niya itong cellphone ko. Kaya kinausap ko yung lola niya ng masinsinan. Napagalitan pa nga ako pero ayos lang, naintindihan ko naman. Kaya pasensya na po kung medyo nakapagsinungaling tayo. Alangan naman na sasabihin ko yung totoo, baka may sakit yung lola niya, baka ako pa yung dahilan, baka atakihin o ano ba. Wag naman sana. Sama giniginaw ka? Sige lang, pag relax ada. Mananagay akong kuan ba, takig ba? Sige lang. Nawag na po ba imong lulagay na ba? Walang nawag itubag. Naman day maintenance day imong kuan day, no? Ayan, salamat po sa mga sa mga nagbigay po talaga. Salamat po sa inyo, sir at ma'am. Thank you so much po talaga. Kahit pa paano po ay nakatulong po tayo sa lola ni Dudoy. Talaga hanggang ngayon, tol, hindi may mawala sa isip ko na kung ang sarap sabihin sa lola niya kung mayroon lang talagang laman yung ko ngayon. Hindi ko nang dahil sumikip na yung dibdib ko. Sabi ko na lang na antay-antay lang dahil pagtawag namin ulit, yan, hindi alam ng lola ni Dudoy na nasa critical kami. Nagsinungaling kami, tol, sa dahilan ng amin ding pag-iingat sa lola niya. Kaya unang-una umingi na po kami ng tawad sa Panginoon. Kaya sabi ko kay Dudoy, pagpapalarin lang tayo, makauwi tayong buhay, yan na yung swerte mo, dahil nakaligtas ka na, nakawala ka na sa isang bangungot na ilang taon mong dinumog ba, ilang taon kang nagsakripisyo, pinalad ka ng 8 taon sa serbisyo mo dito na walang kwenta. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa iyo. Hindi ka man namatay sa engkwentro, ilang beses kayong nakahanap ng engkwentro maliban sa amin, buhay ka pa. So ibig sabihin may plano pa ang Panginoon sa iyo, kaya huwag mo nang sayangin ito.
Ang tanging gagawin natin ngayon makawala, makalabas dito ng buhay. Kumbaga sa isang larangan ng laro na ito, finals ito, na kailangan nating malusutan at maipanalo. Tol, idasal niyo po, pagdasal niyo po yung mga kasamahan ko, si Jaguar. Ako, marami pong mga comment na nababasa ko, maraming mga chat na nababasa ko, hindi lang po ako nagre-reply, saka ko na lang po kayo sasagutin dahil sobrang labag po sa aking kalooban na si Jaguar po ay nagpumilit ng walang pahintulot sa akin na tumulong. Hindi ko naman inutusan na tulungan mo ako, wala, ayaw ko ng ganun dahil alam kong bata yan, kaya ko nga inalagaan yan, kaya ko nga tinulungan yan upang mailayo dito sa bundok. Saka ko na lang kakausapin tol, hahayaan ko lang muna, ipagdasal lang natin yung kaligtasan niya. Tinawagan ko yung messenger niya offline, naguguluhan na ako, kinakabahan na ako, ano na nangyari doon. Sige lang, papasa Diyos ko na lang ito lahat. Mag-inom ng tubig.